So guys, sasakay na tayo sa yate. Yes. Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay ang ating third day ng Boracay Adventure. So bago tayo mag-start ay balik na natin ang ating expenses calculator with our expenses from day 1 to day 2. After ko mag-prepare ng gamit ay dumiretso na ako sa buffet area ng La Carmela, dala ang food stub for breakfast. Hey guys! Good morning! Welcome sa ating third day dito sa Boracay. So 7 AM na, magbe-breakfast lang muna tayo tapos ligo na tayo ulit. Kasama na nga pala sa binayaran ko ang daily breakfast and buffet ito guys, kaya sulit na sulit. After kong ibigay ang aking food stub ay kumuha na ako ng food. Ito nga pala ang inihanda nila for today's breakfast. Reminder pala guys na 6 to 10 AM ang schedule ng kanilang buffet, and make sure na wag nyong iwawala ang inyong food stub dahil pag nawala ito ay hindi kayo makaka-access sa kanilang buffet unless magbabayad kayo ng extra. Hey guys, so tapos na tayo mag-breakfast. So maliligo na tayo. Yun, maganda mag-swimming ngayon guys kasi hindi tirik ang araw. Habang ako ay nagsuswimming ay pag-usapan natin ang matagal ng debate ng mga travelers kung pupunta kayo sa Boracay. Alin nga ba ang mas sulit, DIY o travel agency? Simulan natin ang usapan sa comfortability. Walang duda, panalo dito ang travel agency dahil magbabayad ka na lang sa kanila, sila na ang bahalang mag-book ng lahat. Make sure lang na legit ang travel agency para iwas hassle. Ang second criteria naman ay flexibility. Dito naman ay panalo ang DIY dahil sa'yo nakadepende kung saang hotel ka magbubook at aling airline ka sasakay. Ikaw na din ang bahala kung gaano katagal ang iyong bakasyon. Pero pwede naman sabihin ng travel agency na ikaw na ang mamili ng hotel at airline at kami na ang bahalang mag-book. Tama naman, at dyan na papasok ang ating third criteria, ang budget. Marahil ay maraming magsasabi na mas makakamura ka sa DIY. Pero para sa akin na natry na ang DIY at travel agency ng ilang beses, ay pareho lang naman sila. Nakadepende na lamang ito sa kung gaano ka kaaga magbubook at kung gaano ka kasipag mag-abang ng mga promo airfare at maghanap ng mga murang hotel. Suggest ko lang na ugaliing i-compare ang sariling computation sa offer ng travel agency para makapili ka ng masulit at affordable. Hey guys! So, pahinga muna ng swimming at medyo uminit na. Hanap lang tayo guys ng pwesto na hindi mainit. After kong tumambay ay bumalik muna ako sa aking room para maligo at magpalit ng damit. So nagpalit muna ako ng damit kasi bawal kumain dito ng basa. Dahil for 2 ang aking room ay dalawa rin ang aking food stub. So gagamitin ko yung natitirang isa para naman magmerienda. Para pala sa mga bago lang sa channel ko and hindi pa napapanood ang Boracay Adventure Day 1 and 2, don't worry dahil nasa description ng video na to ang link. Marami na rin nga pala akong nagawang vlogs na may expenses calculator. So kung interested kayong pumunta ng Baguio, Iloilo, Sagada, Puerto Princesa,
Coron, El Nido, and Davao, you can go directly to my channel and hanapin nyo lang ang playlist na may title na Expenses Calculator Vlogs. After kong magmerienda ay naglakad-lakad muna ako sa may tabing dagat habang hinihintay si Kuya Jeppy, ang DOT accredited tour guide na pinagkukunan ko ng mga water activities and land tours since 2016. Ayun, ito na si Kuya Jeppy. Hi Kuya. Asan na yung board mo? Patingin. Halos lahat na yata ng water and land activities ay ino-offer ni Sir Jeppy. Kaya kung sa kanya kayo magbubook ay siguradong mahanapan niya kayo ng magandang deal. Siya rin ang nag-offer sa akin ng pinakabagong activity dito sa Boracay. Yan ay walang iba kundi ang yacht party na itatry ko mamayang hapon. Around 12 noon na mag-decide akong mag-lunch and babalik ako today sa Jaspers dahil nag-offer sila ng free lunch. Sayang naman yung libre kung hindi ko pupuntahan. Habang naglalakad ay nadaanan ko itong sandcastle na talaga namang napakaganda ng pagkakagawa. 20 pesos lang at pwede ka na magpa-picture. And syempre guys, hindi natin papalampasin yung pagkakataon na magpa-picture dito sa sandcastle. Yan. Hey guys! Welcome to Boracay! Please subscribe to natin yun. May mga nadaanan din akong pasalubong items and souvenirs, so ipapakita ko din sa inyo para may idea kayo sa presyo. Ate, magkano yung mga ref magnets? 50 each. Ito po mga wallet, like itong malaki tas yung maliit. Ito pong maliit, 5 yung 100. Tapos ito po 100. 100. Ah, ito 300. Opo. Maki chain po 100 po isang pack. Ilang piraso na to? Ay, wow. Ay, ito ang gandang bag. Magkano yung mga bag? Saan dyan? Like ito? Yung ito po 280. 280. 350. Nice. 50 lang po yung mga bracelet. 50 each ang bracelet. Nice. Ganda nito. Shell bracelet. Tapos itong mga necklace. 100 lang. 100 pesos. Tapos Yung iba naka po dumadaan dito muna. all white. Bago pumuntang bar. Yan ang uso yun. Sige, hi ka naman ate. Ano pong name nyo? Jacqueline. Thank you. Sa mga gusto naman ng sando, o meron tayong sando dito. 2 for 180. Oh, so that's 90 pesos each. Kaya magkano tong ano nyo, rush card? 450? Okay. Tapos yung mga t-shirt nyo kuya, like itong black na to, 200. Ay, ito maganda. Ito ko po yung ganyan. 350. Okay, thank you. Alright, so napakita ko na sa inyo guys yung presyo ng mga t-shirt, sando, tapos yung mga pasalubong items. Usually pare-pareho lang naman sila ng prices dito. Kung magkaroon man ng difference, konti lang. Pero usually mga sando talaga dito, nag-start yan ng 90 pesos each. Tapos yung mga t-shirt, yeah, halos pare-pareho din sila ng presyo. Tapos yung mga keychain pala guys, may iba doon na 5 for 100, meron din namang 6 for 100. So depende yan sa inyo kung matyaga kayo maghanap. It's 11:46, almost 12 noon. Ganto kainit dito sa Boracay. Today is September 20, 2023. So ngayon pala guys, papunta tayo sa Jaspers. So pupunta ulit ako doon kasi bibigyan daw nila ako ng free meal. Masarap naman yung pagkain nila doon, so why not, diba? So andito na tayo guys ulit sa Jaspers and ang daming tao. Ayan, so puno yung ano nila, space nila dito sa baba. So doon tayo kakain sa taas. And eto naman guys ang kanilang mga food for today. After ko makuha ang aking food ay dumiretso na ako sa second floor para mag-lunch. And one thing is for sure, babalik pa rin ako dito sa Jasper, libre man o hindi, dahil masasarap naman talaga and affordable ang kanilang mga pagkain.
After kong mag-lunch ay dumiretso ako sa Budget Mart sa harap ng lagoon para bumili ng sunscreen dahil naubusan na ako. And medyo na-surprise ako dito guys dahil medyo pricey yung kanilang mga sunscreen. So kung ayaw yung mapamahal ay make sure na may dala na kayo bago kayo pumunta ng Boracay. Ngayon naman ay tikman natin ang isa sa pinakasikat na dessert ngayon dito sa Boracay, ang Coco Mama Coconut Ice Cream. Umorder ako ng kanilang best seller, but instead of pure coconut ice cream ay pinahaluan ko ito ng 2 scoops ng pandan ice cream. So ito na guys ang ating Coco Mama Coconut Ice Cream. So tignan natin. Bakit dalawang spoon ito? Ito guys yung best seller nila. Meron pala siyang malagkit guys. Brown sticky rice. Tapos ang dami niyang mangga. Sarap. Hanap lang ako guys ng mauupuan natin kasi hindi ko alam kung paano ko siya kakainin nang may hawak akong camera. So hanap tayo na mapupwestuhan sa may dagat. Sulit naman siya guys. 4 na scoops ng ice cream. Madami siya. Kung mag-isa lang kayong kakain tulad ko, ang dami nito guys. So kung hindi kayo talaga sobrang hilig sa ice cream or kung busog kayo tapos gusto nyo lang mag-dessert, huwag kayong bibili nung 4 scoops. Yung 2 scoops pwede na yon. PM nang sunduin ako ni Kuya Jeppy para naman sa yacht party. Hey guys! So pupunta kami ngayon guys sa Station 1. Kasama ko si Kuya Jeppy. Yan. I'm a tour guide. Yes. Tour guide here in Boracay. Yes, siya yung regular na tour guide ko na since 2016. So kung napanood nyo na yung vlog ko nung 2022, siya din yung tour guide natin. So kung gusto nyo guys ng sulit na water activities dito sa Boracay, kontakin nyo lang si Kuya GP. Ito yung phone number niya guys. Vlogging. Yeah. Vlogging. Where are you from, sir? Bangladesh. Oh, Bangladesh. Where are you from? From Yeah, here. local. Yeah, local. Okay. Yeah, but I'm not from Very nice. this island. I'm from Cavite. It's neighboring town of Manila. Oh, Cebu. No. Near to Cebu. No, near the capital of the Philippines. Oh, near to. Manila. Okay, bye-bye. Bye. Enjoy your stay. So medyo weird lang yung ano ko ngayon, yung experience kasi mag-isa lang ako. Titingnan natin kung paano ako magpa-party dyan mag-isa. Just a join here, ha? Yeah. Pero para sa Join inyo, the other para sa vlog person. na to, yeah, pwede rin, no? Makijoin na lang ako doon. Para mas maganda yung... Kasi makakalis ka pag video join. Ah, yes, oo. Pag joiner, Pag private kasi iba yung price. sa bagay, oo. So yun guys, para mapakita ko sa vlog na to yung pinakabagong activity dito sa Boracay. So itatry ko siya today. And you can decide pag pumunta kayo dito kung gusto nyo rin siyang itry. Well, for sure, itatry nyo yun kasi maganda. Tapos mag all white kayo. Well, hindi ako nakasunod sa dress code. Hindi ako naka all white today. Yeah. Hi ma'am, on the spot interview. Good afternoon. Kailan ma'am nag-start yung yacht party nyo? Anong... Ay, April. Ah, Oh. hindi ko lang hindi ko lang yata na... parang hindi pa siya late. Hindi pa siya... Oo. Pero bago lang, mga nasa more than 1 year pa lang ma'am, no? Tapos yung yate nyo ma'am, ilan ang capacity niya? 75. Wow, ang dami. Makiki-join ako mag-isa lang. Ay, pangalan niyo pala ma'am? Ems. Thank you. So guys, sasakay na tayo sa yate. Yes. Sobrang init pa. Ito ang ating group.
ma'am. Taga saan po kayo, ma'am? Pasig. Taga Pasig. Ako po sa Cavite. Yes. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Sally. Sally. Let's enjoy the yak party. At dyan. Hello. Enjoy po. Hirap guys ang walang videographer. Aray ko. Alright. Hey guys, welcome to Boracay Yacht Party. Habang nasa Sunset Cruise ay pag-usapan natin ang mga issues ng isang solo traveler. Number 1 ay ang enjoyment. Kung introvert ka ay for sure may enjoy mo mag-travel mag-isa. Pero kung extrovert ka naman ay malamang medyo masasad ka, lalo na kapag nakakita ka ng isang grupo na na-enjoy ang companionship ng isa't isa. Pero may mga tao naman na kaya mag-switch from being extrovert to introvert. Tulad ko na parehong na-enjoy ang pagta-travel, may kasama man o wala. Number 2 ay ang expenses. Sa totoo lang ay mas tipid ang may kasama, basta hindi buraot. Bukod sa may kahati ka sa accommodation, in case ayaw mo mag-check-in sa mga backpackers na hotel, ay may kahati ka rin sa food expenses. Makaka-discount ka din sa mga tours and activities dahil nagbibigay ang mga operators ng discount basta marami ang magbubook. At ang pangatlo ay ang confidence of traveling alone, especially for first-time travelers. Minsan ay may takot na baka mawala ka or maligaw or baka may mag-take advantage dahil solo kang nagta-travel. So tip lang guys, make sure to do a research, always have enough data for internet access, at ang pinakamahalaga sa lahat, wala naman sana mangyaring masama but just in case, isave nyo ang phone number ng police station and rescue nang pupuntahan nyong lugar for emergency purposes. Around 4:30 PM na mag-serve sila ng spaghetti, crackers, mixed fruits, charcuterie, and wine. Ngayon naman ay puntahan natin ang lower front deck nitong yate. What's your name? Hi, my name is Ebi. Ebi. Yeah. From? I'm from India. I live in. Oh, from India. Yeah. So, you're traveling alone? Yeah. Oh, me too. So, pasok lang tayo guys sa yate kasi mag-group picture daw tayo. 1, 2, 3. Korean heart, everybody. Peace. Everybody say yeah. 1, 2, 3. Yeah.
So, tapos ang ating yacht party. Ay, kuya. That will be exit P. Hindi ka mo palalagay sa aking vlog. 1,000 pesos. Okay, babae na tayo guys. Akala ko boring kapag mag-isa ka. Pwede naman palang happy. Basta sumabay ka lang. Hello po! Ay mga nakasama ko sa yacht party. Taga saan po kayo, ma'am? Sorsogon po. Ako din taga Sorsogon, Donsol. Bulan po. Bulan. Pero nag-stay kayo sa Bicol pa? Lumuwas lang ako kasi. Okay po. Mga taga Bicol, mga Oragon! Yeah! For my dinner ay kumain ako sa Sensi na isang front beach restaurant sa Station 2. Katabi ito ng Paris Hilton kung saan ako nag-dinner kagabi. Ito ang kanilang menu. Umorder ako ng sisig with 2 rice and mixed berries shake for 611 pesos. So that's it guys for my third day here in Boracay. Bukas naman ay may paraw sailing ako and magdi-dinner ako sa Henan. Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe.